Trends. Okay, so bago tayo pumunta sa ating G-Trends, meron akong tanong. Ano ba yung ultimate goal or dreams mo in life? Ano po, maging successful. Paano maging successful? How you define being a successful? Ano? Bilang isang Gen Z. Kasi ako millennials. Iba na kasi ang Gen Z ngayon. Ito yung mga generation na pinanganak mula po 1997 hanggang 2012. So, ibig sabihin, ang bumubuo ng Generation Z ngayon ay kabilang ka. Diba? Kasi 14 years old ka. Sige. Okay. How do you define ba? Ano ba yung sinasabi mo successful? Paano? Makapagtapos po ng pag-aaral at makamit Okay. po yung mga pangarap ko. Okay. For you, yun yung successful para Opo, sa'yo. Opo. Ay, maganda ha. Hindi ganun kahirap abutin, di ba? Hindi po. Okay. So ngayon, dahil nga tayo nasa panahon ng Gen Z, alam naman po natin na we have a lot of distractions. The curiosity ng mga Gen Z ngayon, iba na din. So, Queenie, paano mo madidescribe ang sarili mo bilang bahagi ng Gen Z o Generation Z na meron tayo ngayon? Ano po, para sa akin po bilang kababaihan, Yes. kailangan po natin magrespetohan. Hindi po natin kailangang pabayaan yung sarili natin bilang babae dahil tayo po ay babae, hindi babae lang. Ay! Iba talagang Queenie, ano? Iba anak ko. Iba talaga to si Ashley eh. May binubuga eh. Para tayo nasa pageant. Sige. Next question. Ano naman yung sa tingin mo advantage na meron tayo ngayon na maaaring maging beneficial sa mga kapwa mo Gen Z? Yung para sa akin po bilang bata, hindi po natin kailangan madaliin mag-jowa, mag-boyfriend or what. Parang focus muna po tayo sa ating sarili bilang babae. Mahirap po kasi masyadong makahanap ng matinong lalaki na minsan po yung lalaki parang sasaktan ka lang. Siyempre babae po tayo, hindi po natin kailangan pabayaan yung sarili natin. Oh! Napasok mo agad yung pagkakaroon ng jowa. Opo, kasi karamihan po ngayon sa mga kababaihan ang bibilis pong mga Na-observe mo din ba? Actually, totoo yan. Etong generation ngayon, at the age of, 14 na. 14 na. Kasi nung unang panahon, ang 14, pero nung kapanahon na pa ng mga magulang natin, maaga talaga nag-aasawa, di ba? Pero yung 14 ngayon, parang it repeats the generation. Maaga na rin natutukso. Maagang nagkakaroon ng jowa. Which is, di ba, dapat mga pataas mo na. Opo, mga legal age. Legal age mo na. Pero, dahil nga tayo open na, iba na yung generation, modernization, so, maraming mga nabago. At lahat tayo open-minded. So, dahil nga sa nabanggit ko, we have a lot of distractions, curiosity ng mga kabataan ngayon, ibang level. Ano ang tips na pwede mong ibigay sa mga kapwa mo Gen Z? When it comes to, maraming gustong gawin sa buhay. Ganyan ang mga Gen Z. Maraming gustong gawin, maraming gustong ma-achieve, pero a lot of distractions. Ano po, para sa akin masasabi ko lang po yung unahin niya muna po ang pag-aaral kaysa sa mga ganyang bagay na ikakasira ng buhay mo kasi mas maganda po yung unahin mo yung sarili mo dahil para sa kinabukasan mo din po yun. Oh, love yourself. Ika nga. Hashtag love Love yourself. Okay. Ano naman yung mensahe mo or motivational advices sa mga kapwa nating babae, hindi lang yung kaedad mo, sa lahat ng mga babae who's watching right now, in terms of empowering them. Kasi let's empower the women. Sa akin po bilang babae, tayo po ay kailangan po nating respetuhin ang mga lalaki. Hindi po porket tayo ay babae na malakas sa lalaki, kailangan po natin na pantay lang yung level natin, walang mataas. Kasi tao din po sila, katulad din po natin, magkaiba man po ang ating gender or may mga female or male naman po, pero parehas lang din po tayong tao. Oy, tama naman. Kumbaga gender equality. Respetuhan po. Respetuhan. Opo. Pero tama yung sinabi mo, Queenie, ha? Hindi lang actually
lalaki ang parang nag-a-under. O hindi lang talagang lalaki ang laging nasusunod. Opo. May ibang senaryo rin naman na talaga ang babae ang pinaka-bossy. Oo nga po. Kumbaga parang takusa, di ba? Mga ganon level. So, tama yung sinabi mo. The gender equality and pantay. So, dahil dyan, puputuloy muna natin ang ating usapan dahil let's go to our greetings or shoutout sa ating mga viewers tonight. Pwede kang bumati. Marami nag-aabang sa'yo, Queenie. Una po pala shoutout po sa family ko. Laging nakasuporta po sa akin at sa Tongga family po, shoutout po, thank you po sa pagiging parte po ng pamilya nyo. Ayun, at ito na nga, magbabasa tayo sa ating comment section. Hi kay Joshua Gapit. Hi, hello. Happy watching to you. Kay Georgina Montemayor. Hello naman, Inay Georgina. At nanonood din sa bahay ngayon all the way from San Jose Sico, Batangas City. Kay Beth Rivero, kay Kuya Incab, sa Inay Dory Rivero, I love you Inay, kay Pau Pau na aking pamangkin, and also Rivero family from Apangaw, Ibaan, Batangas. Happy watching po sa inyong lahat. Go ahead, Queenie. Ang iyong kasama ngayon. Ang iyong mother and Ate sister. po. Yes, ang ate. Shoutout po kay Hannah Gwyneth Dating Galing, kay Ate Nicole Abrahan, aking kapatid. Shoutout po kay Ate Men na laging nakasuporta din. Hello po. Hello po sa aking mga friends na nanonood. Thank you po palagi. Ayan. So now, ano yung And- ating Noy? Shoutout din po pala sa Masasa, Tingloy, Batangas. Salamat po sa lahat. Parang nakalimutan. Alam, napakaganda dyan. When you say Tingloy, it's very known or famous po talaga ang Masasa Beach. At alam niyo ba, itong si Ineng, ang aking anak-anakan bilang Ashley, si Queenie, meron silang business po sa Tingloy. So kapag pupunta kayo ng Masasa Beach, syempre mahirap yung accommodation. So meron kayong pwedeng tuluyan. Opo. So doon yun yung business niyo sa Tingloy. O, di ba? At involved ang batang ito. O, ay plug mo naman, saan sila pwedeng mag-inquire? Sa Jade's Homestay po, Kuya Jade's Homestay po, napakaganda po ng pwede nyong tulugan doon at kitang-kita nyo po ang view ng dagat. Sobrang ganda po. Kaya tara na po. Ay, Huwag na diba? kayong... O, diba? At the age of 14 years old, she knows how to promote. She's in line with the business. At family business nila yon. Kaya nakakatuwa ang batang ito. Kaya gines kita dito Diba? Para maging inspiration ng kapwa mo babae. Also, lalong-lalo na, especially yung mga kapwa edad mo. The 14 years old na mga kababaihan natin out there. So now, dadako naman tayo sa ating third segment. Ito ang ating tinatawag na #GinaG.